Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyong Uwan na nasa loob na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 ng gabi ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ni bagyong Uwan. At tuluyan na rin itong nag-intensify or lumakas pa into a typhoon category. Latest location natin, kaninang 10 p.m., nasa layong 1,045 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour, pagbukso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na for Metro Manila and most of the country, ay generally fair weather pa ang ating inaasahan for tonight until tomorrow. At ito yung ating latest track and intensity forecast na in-issue kanina alas 11 ng gabi. At makikita natin dito sa ating track forecast yung generally westward or west-northwestward na paggalaw ni Bagyong Uwan sa mga susunod na araw. Inaasahan natin na for the next 24 hours, mapapanatili nito ang typhoon intensity pero magpapatuloy kumbaga yung intensification nito. Posibleng mag-rapidly intensify ito up to a super typhoon category bukas ng gabi hanggang sa Sunday ng umaga. So habang gagalaw ito generally westward or west-northwestward ay mag-iipon ito ng lakas up to a super typhoon category. So yung landfall scenario natin sa ngayon ay dito sa posible dito sa southern portion ng Isabela or northern portion ng Aurora sa gabi ng Sunday or sa madaling araw ng Lunes. Pero yung kailangan natin pagtuunan ng pansin, itong tinatawag nating cone of probability, itong forecast cone of probability nangangahulugan na anywhere within this cone posibleng mag-track yung or mag-shift yung track nitong bagyo either northward or southward. So makikita natin dito sa ating forecast cone ay sakop pa rin ng malaking bahagi nitong forecast cone itong eastern section ng Luzon. At kailangan rin nating bigyan ng pansin, hindi lang dapat yung area na kung saan magla-landfall itong si Bagyong Uwan, sapagkat makikita natin dito sa ating track and intensity forecast itong malaking bilog na shaded ng yellow. Ito yung area na kung saan mararanasan natin yung malalakas na hangin na dulot ng bagyo. So kung i-take into account natin itong movement ni Bagyong Uwan sa mga sunod na araw as well as itong area na may mga makakaranas tayo ng mga malalakas na hangin, definitely within the next 36 hours, magsisimula na tayong makaranas ng mga pagbukso na hangin over portions of Luzon, Visayas, and Mindanao. So after landfall on Sunday late evening or Monday early morning, ilalabas na ito ng ating kalupaan. So itatraverse nito ang landmass ng Luzon ng Monday and lalabas na ito ng ating kalupaan by Monday morning or afternoon. So by that time, nandito na ito sa West Philippine Sea. As of 11 p.m., ito yung ating latest tropical cyclone wind signals. So as of 11 p.m., may signal number 1 tayo nakataas sa eastern portion ng Isabela, eastern and southern portions ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, southeastern portion ng Rizal, dito sa eastern portion ng Laguna, eastern and southern portions ng Quezon kabilang itong Polillo Islands, sa may Romblon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate kabilang ang Ticao at Burias Islands. May signal number 1 rin sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern and Central portions ng Cebu kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Occidental, dito sa Northern portion ng Iloilo, Northeastern and Western portions ng Capiz, sa may Aklan, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, ito yung mga areas na may wind signal number 1. Within the next 36 hours, magsisimula na tayong makaranas ng mga malalakas sa bukso ng hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Uwan. So hopefully, itik natin yung opportunity ng magandang panahon ngayong gabi hanggang bukas para magkada tayo sa papalapit na bagyo.
And yung highest wind signal na posible nating i-issue para kay Bagyong Uwan ay wind signal number 5 dahil prior to its landfall, possibly over southern Isabela or northern Aurora, ay patuloy pa nga ito maki-intensify into a super typhoon category. So wind signal number 5, yung most likely highest wind signal na ating i-issue for this tropical cyclone throughout its passage. So sa nalalabing bahagi naman ating bansa, possible sa mga susunod na araw since may kalawakan nga yung radius nitong bagyong ito, magtaka tayo na bakit walang wind signal sa ating lugar pero malakas yung hangin over sa ating area. So for Palawan, Visayas, and Mindanao, Saturday to Sunday, so yung mga lugar na walang wind signal over these areas, posible tayong makaranas ng mga pagbukso ng hangin na dulot ng outer rain bands ni Bagyong Uwan. In terms naman of heavy rainfall, yung mga malalakas sa pag-ulan, tonight until tomorrow, wala pa tayong inaasahang mga malalakas sa pag-ulan. So for Metro Manila and most of the country, ay generally fair weather pa ang ating inaasahan, partly cloudy to cloudy skies. Nandiyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Pero inaasahan natin ang biglaang pagsungit ng panahon. So magsisimula yung mga malalakas sa pag-ulan sa bandang gabi. So tomorrow evening to Sunday evening, magsisimula na tayong makaranas ng mga malalakas sa pag-ulan. Makikita natin dito sa ating latest weather advisory na in-issue kaninang alas 11 ng gabi. Ito yung ating 24-hour rainfall forecast. Posibleng umabot ng greater than 200 millimeters ng pag-ulan dito sa Camarines Provinces, Catanduanes, at sa Albay. So ito yung mga areas, kumbaga ito yung area na kung saan focus yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ng mga rain bands ni Bagyong Uwan. At makikita natin dito, no, malaking bahagi ng Luzon, Northern Luzon, Central Luzon, dito sa eastern portions ng Calabarzon, as well as Bicol Region, itong inland areas ng Mimaropa, as well as Eastern Visayas, makakaranas tayo ng significant rainfall sa mga sunod na araw. So hopefully, take advantage natin yung opportunity, yung magandang panahon ngayong gabi hanggang bukas para maghanda sa mga banta ng flooding or landslides sa mga lugar na ito. So especially nga dito sa areas ng Northern at Central Luzon, dahil ito nga yung lugar na kung saan posibleng dumaan itong sentro ni Bagyong Uwan. Pagsapit naman ng Sunday evening to Monday evening, so ito yung kasagsagan ng bagyo. Ito yung time period na kung saan magla-landfall itong sentro ni Bagyong so at this time, posible na maglandfall yung sentro ni Bagyong Uwan sa may southern portion ng Isabela or northern portion ng Aurora. Afterwards, itra-traverse ito ang malaking bahagi ng Luzon landmass. So at this time, makikita natin dito sa ating 24-hour rainfall forecast from Sunday evening to Monday evening, greater than 200 millimeters sa pag-ulan. So napakatinding pag-ulan na ating mararanasan over most of northern and central Luzon. Samantala, magpapatuloy rin yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng mga rain bands pa rin ni Bagyong Uwan sa nalalabing bahagi ng southern Luzon, so dito sa area ng Metro Manila, most of Calabarzon, itong northern portion ng Bicol Region, as well as itong western section ng Visayas, and some portions ng inland areas ng Mimaropa, magpapatuloy pa rin pag-ulan. Pero makikita natin dito, no, focused mostly yung mga malalakas na hangin at malalakas na ulan na dulot ni Bagyong Uwan na malapit dito sa sentro nito. So most of northern and central Luzon from Sunday evening to Monday evening, inaasahan natin yung matitinding buhos ng ulan. Kaya maghanda po tayo sa mga banta ng mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa, especially sa mga malapit sa bulubundukin. At nandiyan rin yung tsansa ng pagtaas ng water level sa ating mga ilog or dalampasigan. At isa pa sa mga hazard sa dulot ng papalapit na bagyo ay ang mataas na storm surge o yung daluyong ng bagyo. Posibleng umabot ng more than 3 meters, so halos isang palapag ng gusali umabot yung ating storm surge. Ito yung pagpasok o yung paghampas ng tubig dagat further inland, especially dito sa mga portions ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Quezon, dito rin sa area ng Albay at Sorsogon. So sa mga nabanggit ko pong lugar, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU regarding evacuation or paglikas sa higher ground para maiwasan natin or maging ligtas po tayo sa banta ng storm surge, especially sa ating mga kababayan sa mga low-lying at mga exposed coastal areas. And as of 11 p.m., nag-issue rin tayo ng gale warning. So as of 11 p.m. today, may nakataas tayong gale warning dito sa northern and eastern coasts ng Catanduanes, northern and eastern coasts ng northern Samar, at itong eastern coast
ng Eastern Samar. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, suspended po muna yung sea travel in anticipation sa mga matataas na alon na dulot ng papalapit na bagyo. So asahan natin sa mga succeeding issuances natin ng gale warning, malaking bahagi na ng Luzon, more in particular, itong eastern seaboards ng Luzon and Visayas, may gale warning na yan sa mga sunod na issuance, kaya nandyan rin yung tsansa na masuspend yung sea travel over these areas dahil napakataas na alon nga ang ating inaasahan sa mga susunod na araw. At ano nga ba yung ating kailangan gawin para makapaghanda para sa papalapit na bagyo? So una, makinig tayo ng balita at lagi mag-monitor ng mga updates na ini-issue ng DOST Pag-asa. So sa ngayon, every 6 hours nag-issue pa tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. At kung lalapit na ito sa ating kalupaan, kung malapit na itong maglandfall, ay mas dadalas na yung ating issuance, magiging every 3 hours na or 3 hour na yung ating issuance. So umantabi rin tayo ng mga localized advisories, ito yung mga heavy rainfall warnings, nakalagay dito or nakasaad dito kung gaano kalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next 3 hours sa ating lokalidad. Pangalawa, magkaroon tayo ng community at family plan. So makipag-ugnayan tayo sa ating mga LGU para sa plano up to the family level. For example, anong gagawin natin kung ito na yung sitwasyon sa labas ng ating tahanan. At pangatlo at pang-apat ay maghanda po tayo ng emergency kit o yung go bag na nandito yung ating mga essentials, yung mga kailangan nating gamit para once na kailangan nating lumikas sa itinakdang evacuation center ay mabilis po yung ating paggalaw o yung ating response. So yung susunod na update, yung Tropical Cyclone Bulletin para sa Bagyong Uwan ay bukas ng alas 5 ng umaga.